Magandang gabi. Bago ka matulog, tara at sabayan mo ako sa isang tahimik at simpleng paglalakbay. Pabalik sa panahong hindi pa uso ang cellphone, wala pang social media, at ang lahat ng bata ay masayang naglalaro sa labas. Ito ang panahon ng batang 90s. Bago tayo magsimula, huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil marami pa tayong magagandang kwento sa mga susunod na araw. Ito na ang kwento ni Michael, isang batang 90s. Sa simpleng buhay niya, makikita natin kung paanong ang maliliit na bagay ay nagbibigay saya. Kung paanong ang simpleng laro at mga kaibigan ay sapat na para mapuno ang isang araw ng tuwa at alaala. Ngayon, huminga ka ng malalim. Ipikit mo ang mga mata mo at samahan natin si Michael sa kwento ng kanyang buhay. Maagang nagising si Michael. Mahina ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng kanilang kwarto. Maririnig ang huni ng mga ibon sa labas. Simple lang ang kwarto niya. Isang lumang electric fan na umiikot, lumang poster sa dingding, at ang kanyang lumang laruan na plastic robot na paborito niya. Pagmulat ng mata niya, bumangon agad si Michael. "Good morning, Ma," sigaw niya mula sa kwarto. "Good morning, Michael. Kumain ka na ha?" sagot ni Nanay mula sa kusina. Amoy na amoy ni Michael ang pritong tuyo at sinangag. Ganito lagi ang almusal nila. Simple pero masarap. Naupo siya sa lamesa. Sa maliit nilang bahay, malapit lang ang kusina sa sala. Habang kumakain, nakikinig siya sa radyo. Noon, walang cellphone, kaya radyo ang kasama nila sa balita at tugtog. Si tatay naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang bisikleta sa labas. Wala silang kotse, kaya bisikleta lang ang gamit ni tatay papasok sa trabaho. "Anong balak mo ngayon, Michael?" tanong ni Nanay. "Maglalaro po ako kina Junjun," sagot niya na may ngiti. Pagkatapos kumain, hinugasan ang kanyang plato. Itinupi niya ang kumot sa kanyang kama bago lumabas. Sinuot niya ang tsinelas na may butas sa gilid. Hindi pa uso noon ang mamahaling sapatos para maglaro. Paglabas ni Michael, maliwanag na ang araw. Maingay ang paligid. May batang umiiyak, may aso na tumataol, may naglalako ng taho. "Taho!" sigaw ng magtataho. "Kuya, taho po!" sigaw ni Michael. May barya siyang iniabot galing kay Nanay. Simple lang ang saya niya. Isang basong taho ay sapat na pampasaya ng umaga. Habang kumakain ng taho, dumating si Junjun at si Carlo, mga kalaro niya. "Michael, tara na, magtumbang preso tayo," aya ni Junjun. "Wait lang, ubusin ko lang to," sagot niya. Nasa harap sila ng bahay ni na Junjun. Dito madalas ang tambayan nila. Walang gate, kaya malawak ang espasyo para sa tumbang preso. At habulan, unang laro nila, tumbang preso. Nagtawanan sila habang tinatamaan ng lata. Kahit pawisan, wala silang pake. Hindi uso ang gadgets, kaya laro ang mundo nila. "Michael, ikaw na ang taya," sabi ni Carlo. "Okay lang, talagang taya na ako." Sabay takbo ni Michael para habulin ang lata. Pagkatapos, naglaro sila ng patintero. Gumuhit sila sa lupa gamit ang puting bato. Simple lang, pero masaya. Tawanan. Sigawan. Maya-maya tinawag na sila ni Nanay para kumain. "Michael, kain na!" sigaw ni Nanay mula sa pintuan. "Bye muna, mamaya ulit," sabi niya sa mga kaibigan. Sa bahay, simple lang ang ulam, tinulang manok at pritong isda. Pinapawisan siya habang kumakain. Wala silang aircon, ventilador lang. Matapos kumain, naupo siya sa sala. Dahan-dahang ipinikit ang mata. Mahina ang tunog ng radyo. Nagsasahimpapawid ng lumang kanta. "Pahinga ka muna, anak," sabi ni Nanay. "Po," sagot ni Michael. Halos tulog na siya. Pagkatapos ng maikling tulog, nagising siya.
Tumakbo agad sa labas, dala ang lumang bola. Naglaro sila ng basketball sa maliit na ring, kinabit sa puno. Matapos ang basketball, sumubok naman sila ng taguan. Nagtago sila sa likod ng bahay, sa puno ng mangga, at kung saan-saan. Dito natututo si Michael makisalamuha, makisama, at makipagkaibigan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nauubos ang ingay sa labas. Pumasok na si Michael. Pagpasok niya, naaamoy niya ang sabaw ng tinola na iniinit ni nanay. Kumain sila ng sabay-sabay ni na tatay. Pagkatapos, naligo si Michael. Walang heater, malamig ang tubig. Pero okay lang, sanay na siya. Pagkatapos maligo, humiga siya sa banig na nilatag ni nanay sa sala. Mahina ang ilaw, mahinang tugtog ang radyo. Bago pumikit, sinabi niya kay nanay, "Ma, ang saya po ng laro namin kanina." Umiti si nanay. "Masaya ang simpleng buhay, anak. Mahalin mo yan." Pumikit si Michael. Mahina niyang naririnig ang kuliglig sa labas. Ang simpleng buhay ay puno ng saya at maliliit na alaala. Maagang nagising si Michael kinabukasan. Mahina ang ulan sa labas. Rinig ang patak ng ulan sa bubong na yero. Malamig ang simoy ng hangin. Bumangon siya, nag-inat at ngumiti. Buti na lang walang pasok. Bulong niya sa sarili. Nasa kusina si nanay nagsasaing. Amoy na amoy ang sinangag na may kaunting bawang. Inihanda ni Michael ang sarili niyang plato. Dito sa bahay nila, walang masyadong gamit. Luma ang lamesa, may upuan na medyo sira. Pero ayos lang kay Michael. Kasi kahit simple, masarap kumain kapag sama-sama. Pagkatapos kumain, tumayo siya sa may bintana. Pinagmamasdan ng ulan. Nakahawak siya sa rehas ng bintana habang naririnig ang mga kapitbahay na nag-uusap. Baka mamaya hihina ang ulan. Makakalaro din ako, bulong niya. Hindi nagtagal, bumagal ang patak ng ulan. Lumabas agad si Michael. Hawak niya ang lumang tsinelas na palaging basa tuwing umuulan. May nakita siyang papel bangka na nakalutang sa baha sa kanal. Ang saya! Sabay lumuhod siya para ilagay ang sarili niyang bangka. Gawa sa luma nilang notebook. Dumating si Junjun na naka-short lang at sando. "Michael, tara, gumawa pa tayo ng bangka," tawag niya. Naghanap sila ng lumang dyaryo. Ginupit, tinupi. Nilagay sa maliit na agos ng tubig sa tabi ng kalsada. Doon sila nagkarera ng papel bangka. Tuwang-tuwa sila. Simple lang, pero parang ang laki ng mundo nila noon. Habang pinapanood ang bangka, napansin ni Michael ang mga maliliit na palaka na tumatalon. Sinubukan nilang hulihin, pero madulas ito. Tawa sila ng tawa. Pawisan na kahit malamig ang hangin. Maya-maya, dumating si Carlo dala ang isang lumang lata. "Gusto niyo tumbang preso mamaya?" tanong niya. Sabay-sabay silang napangiti. Habang naglalaro ng tumbang preso, minsan, may hindi pagkakaintindihan. Si Michael lang ang taya. Naiinis si Carlo kasi parang nilalagyan daw ng daya ang laro. "Hindi ka taya, hindi ka taya," sigaw ni Carlo. Sumimangot si Michael. "Hindi ikaw talaga dapat." Pero sandali lang iyon. Pagkatapos ng ilang minuto, okay na ulit sila. Nagyayakapan pa nga minsan. Kasi sa larong kalye, mabilis mainis pero mas mabilis magkabati. Walang samaan ng loob, walang screenshot, walang post sa social media. Lahat tapos agad. Natapos ang laro bandang 3:00. Umuwi si Michael na may bahid ng putik ang tuhod. Tinanggal niya ang tsinelas bago pumasok sa bahay. Si nanay, naghihiwa ng mangga sa kusina. "Michael, kain ka o." Sabay abot ng hiwa ng hilaw na mangga na may kaunting asin. Umupo si Michael sa sahig. Naglaro ng lumang trumpo habang kumakain ng mangga.
Sarap na sarap siya, kahit maasim. Sa tabi niya, nakalatag ang lumang comics na ibinigay ni tatay. Binubuklat niya iyon, kahit paulit-ulit na niyang nabasa. May sandaling tatahimik siya, tapos makikinig lang sa patak ng ulan. Para kay Michael, wala nang masasaya pa sa ganito. Walang alalahanin, walang takot. Lahat ng bagay parang bagong tuklas. Minsan tinatanong siya ni nanay, "Michael, anong gusto mong maging paglaki mo?" Sasagot siya, "Gusto ko po maging pulis, ma. Mabuti, anak. Basta lagi kang mabait, ha?" "Opo," sabay ngiti si Michael. Hindi niya alam kung paano maging pulis o anong dapat gawin. Basta gusto niya lang, kasi gusto niyang makatulong. Sa batang isip niya, lahat ng bagay posible, basta masaya ang puso. Kinagabihan, habang naliligo si Michael, maririnig ang tunog ng tabo na binabagsak sa balde. Malamig ang tubig. Nanginginig siya pero wala siyang pake. Pagkatapos, nakatapis siyang lalabas at makikitang pinapatuyo ni nanay ang kanyang buhok ng maliit na tuwalya. "Ma, ang lamig po," bulong niya. "Tiis lang, anak. Babalik din ang init." Ganoon ang buhay nila. Luma ang bahay, luma ang mga gamit. Pero buhay na buhay ang kwento at halakhak. Kinabukasan, paggising ni Michael, may kakaibang ingay sa labas. May kumakalampag na drums, may bumubusina, at may kumakanta ng malakas. Sumilip siya sa bintana. Kita niya ang mga kapitbahay na abala. May mga banderitas na makukulay na nakasabit sa kalsada. "Fiesta pala ngayon," bulong ni Michael sa sarili. "Ma, lalabas po ako, ha?" Tawag niya kay nanay. "Oo, pero dito ka muna kumain," sagot ni nanay habang inaayos ang pansit sa lamesa. Habang kumakain ng pansit at pritong lumpia, napangiti si Michael. Gustong-gusto niya ang fiesta. Maraming pagkain, maraming palaro. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ni Junjun at Carlo. Pare-pareho silang may bitbit na plastic para sa mga candy na makukuha. Naglakad sila sa kalsada. May mga tindang cotton candy, dirty ice cream, at may palaro na pukpok palayok. "Tara, pukpok tayo," sigaw ni Junjun. Tumakbo sila papunta sa plaza. Rinig nila ang tawa at sigawan ng mga bata. May nakapiring na bata. Hawak ang pamalo, paikot-ikot, tapos babatuhin ng sigaw ng mga nanonood. "Kaliwa, kanan, pukpok na," si Michael. Gusto rin subukan, kaya pumila siya. Nang siya na ang nakapiring, kinabahan siya. Saan kaya ang palayok? Tuwang-tuwa siya kahit hindi niya natamaan. Sabi ni Kuya na nagpapatakbo ng palaro, "Okay lang, may candy ka pa rin." Sabay abot ng plastic ng candy. Ang saya-saya niya, parang nanalo na rin. Matapos ang pukpok palayok, dumiretso sila sa peryahan. Hindi malaki ang peryahan nila noon. Ilang booth lang na may color game, toss coin at shooting. Si Michael, may barya siyang 10 piso na bigay ni nanay. Mahigpit niyang hinawakan iyon. Iniisip kung paano niya mapapahaba ang saya. Pumila siya sa color game. Nagtaya siya ng kulay pula. Tumalon siya sa tuwa. Lumabas ang pula. Nanalo siya ng tsokolate at chichirya. Para kay Michael, malaking bagay na iyon. Habang pauwi na sila, dumaan sila sa kalsadang may parada. May mga batang nakasuot ng makukulay na costume. May nagma-marching band. May umiikot na mascot at nagawa lang sa karton. Wala pang mga magagarang float noon pero masaya na sila. Si Michael at ang mga kaibigan niya nakatayo lang sa gilid ng kalsada, kumakaway sa mga bata sa parada. "Ang saya," sabi ni Carlo. "Gusto ko rin sumama diyan minsan," sabi ni Michael. "Next year tayo sumali," sabi ni Junjun. Tumawa silang tatlo. Para sa kanila,
Lahat ng bagay kaya nilang pangarapin. Wala pang limitasyon ng imahinasyon. Basta magkakasama sila. Nang matapos ang parada, umupo sila sa lilim ng malaking puno sa may dulo ng kalsada. Doon sila nagpapahinga. Nakabuka ang plastic ng candy sa harap nila. Pinagpapalit-palit nila. "Sige Michael, palit tayo ng strawberry candy mo ng milky," sabi ni Carlo. "Deal," sabi ni Michael. Sabay tawa. Habang nagpapalit sila ng candy, pinag-uusapan nila ang laro bukas. Plano na naman kung saan sila magtatagpo, anong oras, at anong laro. Ganito palagi ang araw ni Michael. May inaabangan, may pinaplano. Kahit simpleng laro lang. Bago umuwi, napatingin si Michael sa langit. Malapit nang lumubog ang araw. Ang mga banderitas ay bahagyang sumasayaw sa hangin. Narinig niya ang sipol ng sorbetero, ang kalansing ng bote ng soft drinks sa tindahan, at ang mahina, ngunit masayang halakakan ng mga kapitbahay. Ang bawat tunog, bawat amoy, at bawat kulay ng fiesta ay naging bahagi ng alaala ni Michael. Wala siyang cellphone para i-picture ang lahat, pero nakaukit sa puso niya bawat sandali. Pauwi na si Michael. Bit-bit ang plastic ng candy na ubos na halos. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ni nanay. "Nag-enjoy ka ba, anak?" tanong ni nanay. "Opo, ma. Ang saya-saya po." "Kumain ka na. May natirang pansit." Umupo si Michael sa lamesa, kumain ng kaunting pansit, tapos umupo sa sahig, sandalan ng dingding. Napapikit siya habang hinahaplos ang bulsa niyang may natirang barya. Wala na siyang nabili, pero para sa kanya, sulit na sulit ang lahat. Kinabukasan, maagang lumabas si Michael. Mainit ang araw, pero magaan ang hangin. Bitbit niya ang maliit na wallet na gawa sa lumang maong. Doon nakalagay ang mga holen niya. Iba't ibang kulay. May kristal, may makintab, may parang may ulap sa loob. Sa kanto, naroon na sina Junjun at Carlo. "Oh, ready ka na?" tanong ni Carlo habang binubunot ang sarili niyang holen. Pumili sila ng patag na lupa sa gilid ng kalsada. Gumuhit si Junjun ng maliit na bilog gamit ang stick. "Oh, dito natin ilalagay ang holen. Pag napalabas mo gamit ang tirador, iyon na yun." Nagsimula ang laro. "Tik-tak!" sigaw ni Michael habang nagpapalipad ng holen. Tumama sa isang piraso. Lumabas ito sa bilog. "Akin to!" sabay kuha niya ng panalo. Natatawa silang lahat. Nagsisigawan ng, "Ayos! Ang galing mo!" Kahit simpleng laro lang ito. Walang apps. Walang score sa screen. Pero bawat tama ng holen, parang panalo sa paligsahan. Matapos ang holen, inilabas naman ni Carlo ang kanyang pogs. Makukulay. Iba-ibang disenyo. May pog na may superhero. May pog na may cartoon na halos burado na dahil sa luma. May slammer din silang gawa lang sa tansan na pininturahan. "Game tayo, pogs!" sigaw ni Junjun. Nilatag nila ang pogs sa karton. Pagkatapos, pumila para maghagis ng slammer. Kapag bumaliktad ang pog, sayo na ayon. Simple, pero ang saya-saya. Para sa kanila, ito ang video game. Pero sa totoong lupa, gamit ang kamay, may pawis, at may tawanan. Habang nagpapahinga, humiga sila sa damuhan. May hawak-hawak na text si Michael. "Ito favorite ko," sabi niya habang pinapakita ang text na may larawan ng bida sa lumang action movie. "Ako gusto ko yung may dinosaur," sagot ni Carlo. Tapos nagtawanan sila habang inaalala ang mga pelikulang pinanood sa Betamax at VHS. Minsan, sa bahay lang ni na Junjun sila nanonood. Pinapatong lang ang kaset sa player. Tapos sama-sama sila sa sahig. Naka-electric fan lang, nakahiga sa banig. Walang popcorn, tinapay na may palaman lang. Bago umuwi, umupo muna sila sa tabi ng bahay ni Michael. Doon,
Pinagmamasdan lang nila ang langit habang inaalugang saangan ng santol. Anong gusto mong maging paglaki mo? Tanong ni Carlo. Ewan ko, pero gusto ko lang laging masaya. Sagot ni Michael, nakatingala. Basta sana may bahay ako na may swing, dagdag ni Junjun. Wala sa kanila ang seryoso. Bata pa kasi. Para sa kanila, sapat na ang araw na ito. Hindi nila iniisip ang bukas. Basta ngayon, masaya sila. Pag-uwi ni Michael, nilapitan siya ni nanay. Maghugas ka ng paa bago ka humiga, ha? Sabi nito habang inaayos ang kumot sa banig. Opo, ma, sagot ni Michael. Naghuhugas siya gamit ang tabo at balde. Wala silang gripo sa loob. Tubig poso lang. Pero malamig ang tubig. Nakakagising kahit antok na siya. Pagkatapos maghugas, humiga siya sa tabi ni tatay. Tahimik na ang bahay. Mahina ang ilaw. Rinig lang ang kuliglig sa labas. At minsan, tunog ng tricycle na dumaraan. Pa, tanong ni Michael. Nung bata ka, ganito rin po ba ang laro nyo? Oo naman, sagot ni tatay. Mas maraming taguan noon. Masaya po ba? Masaya. Pero mas masaya kapag may anak na katulad mo. Ngumiti si Michael. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin noon. Pero naramdaman niya. May pagmamahal sa tinig ni tatay. Tahimik siyang napapikit, tahimik ang gabi. Ang electric fan ay mahinang umuugong. Dahan-dahan nang bumabagsak ang mga mata ni Michael. Sa isip niya, uulitin niya lahat bukas. Ang Holland, ang Pogs, ang Taguan, ang kwentuhan. Sa puso niya, alam niya hindi man ito marangyang buhay. Pero ito ang masayang buhay. Umagang umaga, nagising si Michael sa malakas na patak ng ulan. Plok, plok, plok. Iyon ang tunog na pumupuno sa bubong nilang yero. Bago siya bumangon, nakatalokbong lang siya ng kumot. Pinapakinggan niya ang ulan. Para siyang niyayakap ng malamig na hangin. Pagbaba niya ng kama, lumabas siya ng kwarto. Doon si nanay, nag-iinit ng tubig sa kalan para sa mainit na kape. Michael, huwag kang lalabas, basa sa labas, sabi ni nanay. Konti lang po, ma. Titingin lang ako, sagot niya. Pumunta si Michael sa pintuan. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Kumalampag ang pinto dahil sa hangin. Umupo siya sa may harapan ng bahay. Nilagay ang siko sa tuhod at pinagmamasdan ng ulan na bumabagsak sa lupa. Amoy na amoy niya ang mabangong lupa na basa. May nakita siyang mga batang kapitbahay na basang-basa, naghahabulan sa ulan. Michael, tara! Sigaw ni Junjun mula sa kalsada. Basang-basa ang buhok at damit ni Junjun, pero tawa lang siya ng tawa. Ngumiti si Michael. Hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya palabas. Tinanggal ang tsinelas. Tumalon-talon siya sa baha sa kalsada. Basang-basa ang shorts niya. Pero para sa kanya, walang mas hihigit sa saya ng pakikipaghabulan sa ulan. Pagkatapos ng habulan, gumawa sila ng bangka gamit ang lumang plastik na bote. Pinutol ni Carlo ang bote. Ginawa ng layag gamit ang stick at plastik. Pinapalutang nila ito sa agos ng tubig sa kanal. Sige, bilis. Abutin mo yung bangka. Sigaw ni Michael habang tumatawa. Habang naglalaro sila, hindi nila alintana ang putik at lamig. Basta masaya. Walang kumukuha ng picture. Walang nagba-vlog. Ang lahat ay sa isipan lang nila nakatago. Maya-maya, tinawag na sila ni nanay. Michael, pumasok ka na. Basang-basa ka na sa ulan. Umuwi si Michael. Nilalamig siya. Nanginig ang balikat niya. Inabot siya ni nanay ng tuwalya. Pinunas niya ang katawan habang nakaupo sa upuan. Pinainom siya ni nanay ng mainit na kape. Bakit kasi nagbasa ka sa ulan, anak? Tanong ni nanay. Sabay haplos sa likod niya. Masaya po kasi, ma.
sagot ni Michael. Nanginginig ang boses pero nakangiti. Habang umuulan pa rin, umupo siya sa sahig. Nilabas niya ang kanyang lumang laruan, robot na gawa sa sirang tansan at kahoy. Siya mismo ang gumawa noon kasama si tatay. Dumating si tatay. Bitbit ang maliit na kahoy na naipon niya. Michael, gusto mo ng bagong laruan? Gawa tayo, sabi ni tatay. Opo, sagot niya. Agad sumaya ang mukha niya. Umupo sila sa sahig. Gumamit sila ng patalim na mapurol para hugis-hugisin ang kahoy. Gumawa sila ng maliit na kotse-kotsehan. Walang mamahaling gulong. Tansan lang at stick na kahoy ang pangkabit. Kapag sinisipa, umiikot ito ng paikot-ikot. Yehey! Sigaw ni Michael habang pinapalakad ang laruan. Naupo si Michael sa tabi ni tatay. Tinitingnan nila ang ulan na walang tigil sa labas. Pa, bakit po umuulan? Para lumago ang halaman. Para luminis ang hangin. Para malamigan ang mundo, sagot ni tatay. Mabagal at mahinahon. Bakit po walang kuryente minsan pag malakas ang ulan? Natural lang yan, anak. Pero kahit walang ilaw, meron naman tayong ilaw dito. Sabay turo sa puso ni Michael. Hindi agad naintindihan ni Michael ang ibig sabihin noon. Pero ramdam niya, may katiwasayan ang boses ni tatay. Kinagabihan, brownout. Walang ilaw. Si nanay ay nagsindi ng kandila. Mahina ang ilaw pero sapat para makita ang paligid. Nakahiga si Michael sa banig. Nakayakap kay nanay. Si tatay naman ay nasa gilid. Pinapaypayan siya gamit ang lumang pamaypay. Naririnig niya ang ulan sa bubong, ang kuliglig sa labas, at ang mga mahihinang yabag ng paa ni nanay sa sahig. Pa, ma, sana lagi pong ganito. Wala pong kuryente pero sama-sama tayo. Bulong ni Michael. Oo, anak, sagot ni nanay. Mas mahalaga na magkakasama. At bago tuluyang pumikit, ngumiti si Michael. Sa ulan, sa dilim, sa lamig, naroon ang pinakamainit na kwento ng buhay niya. Buwan ng Abril, ang araw ay matindi ang init. Kumakabog ang sikat ng araw sa bubong nilang yero. Sa loob ng bahay, pinagpapawisan na si Michael kahit nakasando at shorts lang. Ma, ang init po, reklamo niya habang nakahiga sa sahig. Oo anak, magbuhos ka sa poso. Tapos kain ka na ng buko ice candy. Sagot ni nanay habang hinihipa ng maiinit na palayok. Lumabas si Michael sa likod bahay. Doon ang poso. Matagal nang kalawangin, pero maayos pa rin ang agos ng tubig. Habang iniigib ang tubig, bumuhos ang malamig na tubig. Napangiti si Michael. Ay, ang lamig. Ibinuho niya sa ulo ang malamig na tubig. Gumulong pababa mula buhok hanggang batok. Gumaan ang pakiramdam niya. Nagsaboy pa siya ng tubig sa braso at binti. Ang sarap ng malamig na tubig lalo na kung tirik na tirik ang araw. Pagkatapos magbuhos, dumiretso siya sa harap ng bahay. May buko ice candy si nanay na ginawa kagabi. Nakalagay ito sa lumang thermos na pinuno ng yelo para manatiling malamig. Ma, pahingi po. Sabay bukas ng takip ng thermos. Inabot ni nanay ang isang mahabang ice candy na nakatali ang dulo ng rubber band. Kinagat ni Michael ang dulo. Crack! Tunog ng plastic na napilas. Tumulo ang malamig na sabaw ng buko sa baba niya. Ang sarap, bulong niya. Habang umuupo siya sa upuan, pinagpapawisan ang palad niya sa lamig ng ice candy. Pinapahid lang niya sa braso ang tumutulong tubig. Simple lang pero parang nasa langit siya. Maya-maya, dumating si tatay. Pawisan din. Bit-bit ang lumang bisikleta niya. May kalawang na ang kadena pero matibay pa rin. Michael, gusto mo sumama? Ikot tayo. Opo, pa! Sagot niya agad. Sumakay si Michael sa likod ng bisikleta. Mahigpit ang hawak niya sa baywang ni tatay. Habang umaandar ang bisikleta sa kalsada,
Nararamdaman niya ang mainit na hangin na humahampas sa pisngi niya. Amoy alikabok, amoy araw, pero amoy kalayaan din. Dumaan sila sa tabi ng papalayan. Makikita ang malawak na luntiang bukid, tahimik na umaalon sa hangin. May mga batang naliligo sa ilog na nasa dulo ng papalayan. Sumisigaw, nagtatawanan. Tatay, ang saya nila, sabi ni Michael habang nakasandal sa likod ni tatay. Masarap ang simple, anak. Wala kang iniisip. Laro lang, ngiti lang, sagot ni tatay habang patuloy sa pagpedal. Dumaan sila sa ilalim ng puno ng akasya. Huminto sandali. Bumaba si Michael at umupo sa lilim ng puno. Inabutan siya ni tatay ng buko juice na binili sa tabi ng kalsada. Habang umiinom siya, pinapakinggan niya ang mga dahon na sumasayaw sa hangin. Naririnig niya ang mga kuliglig sa damuhan. Sobrang tahimik, pero may musika. Pag-uwi nila, mainit pa rin ang araw pero pagod na si Michael. Humiga siya sa ilalim ng puno ng mangga sa tabi ng bahay. May banig na nilatag ni nanay. Kinuha niya ang maliit na unan. Ipinatong ang ulo niya sa braso. Sa ilalim ng puno, naririnig niya ang huni ng ibon. Sumisipol ang hangin na dumadaan sa mga sanga. Naamoy niya ang manggang hilaw na nalaglag sa tabi niya. Ang bango. Bulong niya bago ipinikit ang mata. Dito siya madalas dalawin ng maikling panaginip. Panaginip na tumatakbo siya sa papalayan, naliligo sa poso, o nakasakay sa bisikleta ni tatay na parang wala ng katapusan ng kalsada. Makalipas ang isang oras, magigising siya sa amoy ng pritong saging. Si nanay, nagprito ng saging na saba, hinalo sa konting asukal para may tamis. Anak, merienda ka muna. Umupo si Michael sa upuan sa ilalim ng puno. Kinakain niya ang mainit na pritong saging gamit ang kamay. May asukal na dumidikit sa daliri niya. Wala siyang pake. Pinupunasan lang niya sa shorts niya. Natatawa si nanay. Bukas, ulit tayo ng saging ha. Opo ma, ang sarap. Sa simpleng tag-init na ito, natutunan ni Michael na hindi kailangan ng aircon para lumamig ang pakiramdam. Poso lang, puno, at banig ay sapat na. Hindi niya alam kung gaano katagal ang ganitong buhay. Pero sa puso niya, umaasa siyang kahit lumaki siya, dadalhin niya ang simoy ng hangin sa ilalim ng puno, ang lagaslas ng tubig sa poso, at ang matamis na pritong saging na gawa ni nanay. Nagsimula na ang Burr months. Malamig na ang simoy ng hangin sa umaga. Si Michael, nakasuot na ng lumang sweatshirt na may maliit na butas sa manggas. Pero hindi niya iyon iniinda. Sa totoo lang, mas gusto niya ang ganitong lamig. Maagang gumising si Michael para tulungan si tatay. May balak silang gumawa ng parol na isasabit sa bintana. Lumang tradisyon na ito sa pamilya. Hindi bibili ng parol. Gagawa sila gamit ang kung anong meron. Sa harap ng bahay, naglatag sila ng lumang dyaryo sa sahig. May nakahandang kawayan, sinulid, gunting, at cellophane na pula at berde. Michael, hawak mo dito, sabi ni tatay habang hinuhugis ang kawayan. Mahigpit ang hawak ni Michael sa stick habang binabaliko ito ni tatay para maging hugis bituin. Pa, ang galing mo po, bulong niya, habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagbuo. Dati, anak, ganito rin ang parol ko. Si lolo mo ang nagturo sa akin. Ngayon, ikaw naman, sabi ni tatay. Matapos maitali ang mga sulok, pinutol ni Michael ang mga piraso ng cellophane. Idinikit nila ito gamit ang gawgaw na ginawa ni nanay. Medyo magulo ang cellophane. May kulubot, may punit. Pero para kay Michael, ito ang pinakamagandang parol sa buong kalsada. Nang matapos,
Sabay silang umakyat sa upuan para isabit ang parol sa bintana. Rinig ang kalansing ng pako. Habang ipinapako ito ni tatay, kumaway si Michael sa mga kalaro niya na dumadaan. "Uy, ang ganda ng parol nyo," sigaw ni Junjun. "Gawa namin ni tatay," sagot ni Michael. Proud na proud habang nakasabit ang parol na sumasayaw sa malamig na hangin. Sa gabi, sinindihan ni tatay ang maliit na bumbilya sa loob ng parol. Kumislap ang pula at berdeng cellophane. Napangiti si Michael habang nakatayo sa labas ng bahay. Pinagmamasdan ang parol nilang simpleng-simple, pero kumikislap sa dilim. Sa sumunod na araw, maaga pa lang, naghahanda na sila. Hindi pa Pasko, pero uso na noon ang maagang pangangaroling. Bitbit nila ang lumang lata na ginawang tambol, tsinelas na pamalo, at tansan na ginawang marakas. Pinagtagpi-tagpi sa sinulid ang tansan at nilagyan ng maliliit na bato para kumalansing. Sa may bahay, ang aming bati. Sabay-sabay nilang kanta habang palapit sa bahay ni Aling Nena. Kumakanta sila kahit minsan mali ang lyrics, minsan sabog ang tono. Pero hindi mahalaga iyon. Mahalagang may tawanan, may ingay, at may kumukuti-kutitap na saya. Binigyan sila ni Aling Nena ng barya. "Salamat po." Sabay-sabay silang yumuko. Habang pauwi, naglalakad silang tatlo. Nagbabahagi ng barya. Nag-uusap kung ano ang bibilhin pag dumami ang kita. "Bili tayo ng bagong Holland," sabi ni Carlo. "Gusto ko ng bagong slammer para sa Pogs," sabat ni Junjun. Si Michael, tahimik lang, hawak-hawak ang barya sa bulsa. Sa isip niya, gusto niyang ibigay kay nanay ang barya para pandagdag sa panghanda. Pagsapit ng gabi, malamig ang hangin. Si Michael, nakahiga sa banig, nakayakap sa lumang kumot. Si nanay at tatay ay katabi niya. May maliit na mesa sa gilid na may tinapay at palamig. Wala silang maraming handa. Walang queso de bola, ham, walang cake. Pero may mangkok ng pansit, ilang piraso ng puto, at manggang hinog. Tumingin si Michael sa parol na sumisinag mula sa bintana. Kumislap ito kasabay ng bituin sa langit. Tahimik ang paligid, pero ramdam niya ang kislap sa dibdib niya. "Ma, Pa, masaya po ako kahit ganito lang." Bulong niya. "Mas masaya kami kasi kasama ka namin," sagot ni nanay. Sabay himas sa buhok niya. Sa katahimikan ng malamig na Pasko, napapikit si Michael. Ramdam niya na wala mang magarbong regalo, wala mang malalaking handa, sapat na ang mga yakap, ang kislap ng parol, at ang malamig na simoy na bumabalot sa kanila. Para kay Michael, ang Pasko ng batang 90s ay hindi tungkol sa maraming laruan. Ito'y tungkol sa pamilya, parol na gawa sa stick, at ang bituin na nagniningning sa mata ng bawat batang walang inaalala, kundi bukas na naman na puno ng kwento. Lumipas ang mga araw, buwan, taon. Unti-unti, nagbago ang paligid. May bagong bahay na itinayo sa dating bakanting lote. May bagong tricycle na dumadaan sa kalsadang dati ipalaruan nila ni Junjun at Carlo. Si Michael, ngayon ay binata na. Pero sa puso niya, nananatili pa rin ang batang walang pakialam sa putik. Walang iniintinding takbo ng oras. At walang takot maglaro kahit walang cellphone sa bulsa. Isang gabi, umuwi si Michael sa lumang bahay. Naupo siya sa may hagdanan kung saan dati siya nakaupo para panoorin ang ulan. Pumikit siya. Pinakiramdaman niya ang malamig na hangin. Parang naririnig pa rin niya ang huni ng poso. Parang naamoy pa rin niya ang bagong notebook. Parang nalalasahan pa rin niya ang matamis na tinapay na luto ni nanay. Bumalik sa isip niya ang lahat. Ang holen na kumakalansing sa bulsa.
Ang pogs na pinagpalit-palitan nila sa ilalim ng puno. Ang lusis na kumikislap sa dilim ng bagong taon. At ang parol na gawa sa stick at cellophane na sumindi kahit may butas. Naalala niya ang simpleng yakap ni tatay. Ang haplos ni nanay sa likod kapag siya'y giniginaw. At ang mga boses ng kalaro niyang minsan ding tumawa kasama niya sa putik at alikabok. Pinuksan ni Michael ang mata. Tumingala siya sa langit. Wala nang parol. Wala nang holen sa kamay niya. Wala na ang tansan na slammer. Pero nasa puso pa rin ang lahat. Salamat. Bulong niya sa sarili. Salamat sa simpleng buhay. Salamat sa katahimikan na kahit sandali, bumabalik sa kanya. Salamat sa pagiging batang 90s. At dito natatapos ang ating kwento. Hindi kailanman mawawala ang kwento ng isang batang 90s na tulad ni Michael. Habang may tao na nakakaalala kung gaano kasarap ang maglaro sa ulan, humiga sa banig sa ilalim ng puno, at magkwento ng walang iniisip na bukas, buhay pa rin ang alaala. Pumikit ka na rin. Damhin mo ang simpleng simoy ng hangin at magkwento na walang iniisip na bukas. Isipin mo ang larong tagwan, holen, pogs. Ibulong mo sa puso mo na minsan, naging maligaya ka rin sa pinakasimpleng paraan. At bukas, paggising mo, dalhin mo ang alaala, dahan-dahan, kalmado, at puno ng pag-asa. Paalam, batang 90s.
you.